Sa mga nagdaang buwan, naging tampok si Vice President Sara Duterte sa balita sa kanyang tila pagkontra sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang malaking tanong ang bumabalot ngayon sa isipan ng marami. Ito ba ay isang palabas lamang o ito ba ay isang tunay na hidwaan? Tila nagkakaroon ng hati sa pagitan ng dalawa, ngunit totoo nga bang nagwawakas na ang kanilang alyansa? Sa ganitong kalituhan, hindi maiwasang hanapan ng kasagutan sa Biblia ang isyong ito. Isa sa mga maaaring pagnilayan ay ang kwento ng pagkakawatak-watak ng kaharian ni Solomon sa unang Kings 12 dahil sa kanyang pagkukulang sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos na hati ang Israel sa dalawang kaharian. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang ating mga lider ay hinaharap sa parehong hamon. Mananatili bang buo at maglingkod sa bayan ng may pagkakaisa o magpapatuloy sa kanilang sariling landas na maaaring magdala ng higit na pagkakahati? Ang tanong ay hindi lamang kung tapos na nga ba ang pagkakaisa ni na PBBM at Vice President Sara Duterte, kundi kung ano ang magiging epekto nito sa ating bansa. At paano natin bilang mga Kristiyano dapat tugunan ang ganitong mga pangyayari? Ang mga bagay na ito ay lalo ko pang higit na iintindihan dahil sa pagbabasa ng The Great Controversy, ang magnifying glass, upang mas maintindihan natin ang propesiya ng libro ng Daniel at Revelation na siyang nangyayari ngayon at mangyayari pa sa hinaharap. Na binabanggit dito, the time immediately preceding the second coming of Christ is presented as perilous, as a time of working of Satan in mighty powers, and also a time in which the Lord's people will be in a special sense kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Kaibigan, kung gusto mo pang makita at marireveal ng mas maliwanag sa iyong inaharap kung ano ang binabanggit ng Biblia, ang librong ito na binan ng United States of America na itago sa madla at ngayon ay nagpapakita ng muli na naisulat 1,000 taon na ang nakakalipas sa pamamagitan ng isang babaeng propeta na talaga namang 100% nito ay talagang natupad at matutupad sang-ayon sa sinasabi ng Biblia. At ito ay mabilis na nauubos. Kaya naman kung gusto mong mag-order, ay click mo ang link sa ibaba upang makahabol ka sa huling mga nalalabing stock ng librong ito. Salamat kaibigan. Ang Pangulong Sara Duterte ay nagpahayag ng mga kritisismo laban sa pamahalaan ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Ngunit maaring mag-backfire ito, ika pa, sa report ng Rappler. Ano nga ba ang nagawa niya? Sinasabi pa nila, ano raw ang kanyang nagawa bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Binabanggit pa ng mga reporter, may moral ascendancy ba siya? 2 buwan mula nang magbitiw siya sa gabinete ng ating Pangulong Marcos. Isang malinaw na senyalis ng pagkalas at pagkakaroon ng sariling landas, ika pa nila. Sa isang mahabang pahayag noong August 7, tinuligsa ni Vice Presidente Sara Duterte ang pamumuno ng bansa at sinabing mas nararapat ang mga Pilipino. Ang ganitong pahayag ay kadalasang ginagawa ng oposisyon bilang reaksyon sa sona ng Pangulo. Ngunit sinasabi ng Liberal Party na hindi maituturing si Sara bilang leader ng oposisyon dahil wala sa kanyang record ang mga katangiang hinahanap dito. Sa halip, dapat tandaan na ang kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging Pangulo sa loob ng 6 na taon bago pa man siya at si Pangulong Bongbong Marcos ay nanalo sa kanilang tiket. Bilang pangalawang Pangulo, may kapangyarihan siyang itulak ang mga kinakailangang pagbabago. Ngunit siya rin ba ay may moral ascendancy upang magbigay ng matinding kritisismo? Humihiling siya ng bilyong pondo para sa kanyang opisina mula nang maging Vice Presidente. Ngunit wala pang makabuluhang pagbabago sa edukasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno, ika pa ng Rappler. Ang kanyang pinuri na matatag na kurikulum ay nagkulang sa maayos na implementasyon at tila naging sanhi daw ng kalituhan sa mga guro. Bukod pa dito, pinuna rin niya ang kakulangan ng gobyerno sa flood control master plan. Ngunit siya mismo ay inulan ng batikos dahil sa kanyang overseas personal trip sa gitna ng matinding pagbaha. Sa kabila ng kanyang mga pahayag laban sa pamahalaan, dapat din nating balikan ang mga nangyari noong panahon ng kanyang ama.
Pinabanggit ng Rappler tulad ng farm mill corruption scandal daw at ang kakulangan ng aksyon upang mapigilan ang pag-alis ng healthcare workers sa bansa noong pandemya. Bukod dito, patuloy niyang tinuligsa ang mga mamabata sa Kongreso. Gayunpaman, siya rin ang may pinakamaraming tauhan ng seguridad kumpara sa kanyang mga nauna. Sa kanyang patuloy na pagbabatikos sa mga pulisiya ng gobyerno, tila nakakalimutan niyang siya rin ay bahagi nito. Ika pa ng Rappler. Bilang bahagi ng pamahalaan, inaasahan na ang Vice Presidenteng na si Vice President Sara Duterte ay may pananagutan din at responsibilidad sa mga isyong kanyang binabatikos. Hindi maiwasan na tanungin siya kung may sapat ba na moral ascendancy upang magsalita laban sa administrasyong kanyang kinabibilangan. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang pangulo upang magsulong ng mga solusyon sa mga problemang kanyang tinutukoy ngayon. Halimbawa, ang kanyang mga kritisismo sa kakulangan ng flood control master plan ay tila kontra sa kanyang mga naging aksyon noong siya ay nagbiyahe sa ibang bansa habang ang Pilipinas ay nakakaranas ng matinding pagbaha. Dagdag pa rito, ang mga problema sa healthcare system at ang pag-aksaya ng pondo ng PhilHealth ay nangyari rin sa panahon ng kanyang ama. Ngunit walang naging malinaw na aksyon mula sa kanya upang tugunan ito. Sa gitna ng pandemya, ang mga healthcare workers ay naghirap dahil sa kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan daw. Ika pa ng Rappler. Ngunit tila wala naging aksyon mula kay Sara Duterte upang tulungan sila. Sa kanyang mga pahayag, tila pinipilit niyang ipakita ang kanyang pag-alala para sa kapakanan ng bansa, ngunit marami ang nagdududa sa kanyang tunay na intensyon at sa kanyang kakayahang magdala ng tunay na pagbabago. Ang kanyang pagbabatikos sa pamahalaan ay maaring mag-backfire, lalo na kung wala siyang maipapakitang konkreto at makabuluhang kontribusyon sa ikabubuti ng bansa bilang pangalawang pangulo. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga para sa mga mamamayan na maging mapanuri at alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga pahayag at aksyon ng kanilang mga lider. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa kritisismo, kundi sa mga konkretong hakbang at solusyon na tunay na nagpapaangat sa buhay ng bawat Pilipino. Ang mga nabitawang pahayag ng Vice Presidente ay maaaring tingnan bilang isang paraan mula sa mga isyu na hindi nagagawang tugunan at sa kanyang sariling posisyon, ano kaya ang dapat gawin. Sa ganitong konteksto, makikita natin ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating pamahalaan. Talaga bang may conflict sa pagitan ng Marcos at Duterte? At kung makikita natin mga kaibigan, wala tayong maririnig na kahit anuman sa ating Presidenteng Marcos patungkol sa bagay na ito na binabato ng pamilyang Duterte. Ngunit napakaliwanag na binabanggit ng Biblia na magkakaroon ng hidwaan maging sa ating mga leaders at hindi ito katakataka sapagkat ito ay kagagawa ng kaaway na binabanggit sa libro ng Daniel at Revelation at talo ko pa itong naunawaan sa libro ng The Great Controversy. Ang tila pagkawatak-watak sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagdudulot ng maraming tanong at agam-agam sa bayan. Ang kanilang dating alyansa na dating pundasyon ng kanilang tagumpay noong eleksyon ay tila nasusubok ngayon sa gitna ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanilang relasyon bilang mga lider ng bansa. Ito ba'y simpleng pagkakaiba ng pananaw o isang malalim na hidwaan na maaaring magdulot ng pagkakahati-hati sa kanilang mga taga-suporta at sa buong bansa? Sa harap ng ganitong sitwasyon, mahalaga para sa atin na balikan ang mga aral mula sa Biblia. Ang kwento ng pagkakahati-hati ng kaharian ni Haring Solomon sa unang Kings verse 12 ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paalala. Ang pagkawatak-watak ay nagdudulot ng kahinaan at pagkawala ng direksyon. Hindi lamang para sa mga lider kundi para sa buong bansa. Kung tunay ngang may alitan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte, ito ay hindi lamang usapin ng politika kundi isang moral na hamon sa ating mga lider. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinuturuan na magkaisa, magpatawad at maglingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos at sa ating bayan. Sa unang Korinto 1 verse 10, sinabi ni Pablo, "Kayo'y magkaisa sa inyong isipan at hatol upang walang pagkakabahabahagi sa inyo, bagkus kayo'y maging sakdal sa isang pag-iisip at isang paghatol." Ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ay isang tanda ng tunay na pagmamahal at pagnanais na maglingkod sa bayan ng may katapatan. Sa ating pagninilay sa isyong ito, naway ang ating mga lider ay magsilbing halimbawa sa pagkakaisa at kabutihan na inuuna ang kapakanan ng bayan kaysa sa pansariling interes at
bilang mga mamamayan, nawa'y patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan at pagkakaisa ng ating bansa. Ipanalangin natin ang ating mga leaders sapagkat ang tunay na tagumpay ay makakamit lamang kung tayo ay magkakasama-sama sa isang layunin, ang ikabubuti ng ating bayan at ang paglingkuran ng ating Panginoong Diyos ng buong puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng paalala sa amin na nawa po'y kami magkaisa na maglingkod sa inyo at sundin ang inyo pong kautusan. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa aming bansa. Tulungan ang aming mga lider na magkaroon ng tamang pag-iisip at isurrender nila ang kanilang mga plano sa inyo upang maging mas maayos po ang aming bayan. Gabayan niyo Panginoon ang mga nanonood ng content na ito at ang kanilang pamilya. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dating ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo, at milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas at kaliwanagan. At ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock. At hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinabukasan mo. I-click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon.